Patuloy ang paglilibot ko sa Bohol. Dito naman sa Tagbilaran, matitikman ko naman kaya ang pulso ng pagkaing Boholano? Narating ko ang pantalan ng Tagbilaran. Magulo at maingay sa lugar. Ang mga tao, lahat abala. Akala ko pa nga, hindi ko na ito mapupuntahan dahil malapit ng magdilim at nagbabadya pang umulan. Pero sa loob pala ng akala kong magulong pantalan, nagtatago ang isang lugar na magbibigay sa akin ng panibagong pagtingin sa Bohol. So dito tayo ngayon sa pantalan ng Tagbilaran. Usually, kung magta-tricycle ka, 8 pesos mula sa mall, mula sa airport, marami kang masusubukan dito. Gusto mo ng inihaw, mayroon silang mga inihaw, mayroon silang mga ganyan. Tapos meron silang mga iba't ibang klase ng mga puso mula sa mga inihaw na manok, isda, pati taba. Meron silang taba. Dito sa pantalan ng Tagbilaran, pakiramdam ko, mas nakilala ko ang mga Boholano. At natuklasan ko maging ang mga simpleng bagay na nagpapasaya sa kanila. So meron akong 60 peso na inihaw na manok, kita at tay, magkasama. 10 piso ang isaw at saka yung balon-balunan. Ito nakakatuwa. 5 piso yung taba. Sunog-sunog pa. Sinasabi nilang, hindi mo pa talaga lubusan na pupunta sa isang lugar hanggat hindi mo natitikman ang kanilang pagkain at kultura. Narito sila lahat. Hindi kumpleto ang pamamasyal ko sa Bohol kung hindi ko kikilalanin ang mga bayani rito tulad ni Tamblot at si Katuna. Dahil sa pagpapahalaga ng mga Boholano sa kagitingan ng kanilang mga bayani, may mga signs and markers sa kalsadang magpapaalala nito. Nariyan ang tanda ng Blood Compact sa pagitan ni Datu si Katuna at Miguel Lopez de Legazpi. Pero gaya ni Rizal, mayroon ding isang homegrown na bayani ang Bohol na lumaban sa mga mananakop na Kastila. Ang pangalan, Francisco Dagohoy. Akalain nyo, pinalad akong makilala si Jess Tirol, ang pangsyam na enerasyong apo ng bayani si Dagohoy. In our family history, my father will always trace the family line up to a person known as Handog. Handog was recorded as a son of Dagohoy. So therefore, we are descendants of Dagohoy. Hindi araw-araw may nakikilala akong dugong bayani. Nakamamanghang isipin sa pamamagitan ni Sir Jess. Buhay na buhay ang kabayanihan sa mga Boholano. Kasi kung sabihin mo na well-known hero yan sa Bohol, si Francisco Dagohoy. So if you can trace your lineage towards Dagohoy, then it would be something. Of course, I'm not the only one. There are people palagi magtawa kasi hindi nila ma-imagine na may connection ako ni Dagohoy. But I'm just lucky that I can trace. Yan nga, yung mga anak ko, mga proud rin sila na lineage sila ni Dagohoy. Nakilala ko na rin ang isa sa kaapu-apuhan ni Dagohoy. Napaisip tuloy ako, ano kaya ang paborito niyang mga pagkain? Dahil dito, nalaman ko ang mighty food ng mga Boholano. Pagkain mula pa noong panahon ni Dagohoy, paborito na saan man sa Bohol. Hi, Amy. Hi. Hello, hello. Wow, nagluluto na agad. Oo. Si Amy ay third generation na family member dito sa pamilya Herarda. At siya ang nagluluto kanilang famous na ubi kinampay gisado. Saan galing ang recipe na ito? Saka bakit ube nilagay natin? Ube kasi yung famous at saka most commonly found in Bohol. Oh. Dito sa Herardas, matitikman ang ubi kinampay gisado, isa sa pinakapopular na pagkain sa Bohol. 6 na taon nang bukas ang Herardas. It's run by Chef Amy Lim na tubong Tagbilaran City at nag-specialize sa mga lutuing may ubi kinampay. Anong klaseng ubi ginagamit natin dito? Ito yun. Ito, yeah. Kinampay na variety. Pero itong kinampay ang masarap. Oo. Most commonly found in Bohol. Okay. Pinakamasarap na variety. Kasi yung ube. Bakit nga ba mahalaga ang ube sa mga Boholanos? Kasi nung merong famine,
Ito lang yung staple na nako-consume nila. Sa ngayon, tanging Gerardas na lang ang nagbebenta raw ng ubi kinampay gisado para matikman maging ng mga turista. Gaano po ba kaimportante ang food culture dito sa Bohol? Importante siya kasi it symbolizes who we are and what happened in the past that taught us so many lessons. Luto na ang ubi kinampay gisado. Sige nga, tikman na natin ang Gerardas Pride na yan. Pero tingnan mo naman, yan yung ube, oh. Yan yung ube hinahanap natin, eh, oh. During mo ube, napaka-versatile ng ube. Maaari mo siyang i-enjoy sa pamamagitan ng iba't ibang klase ng mga dishes. And when you partake of one's dish, you partake of one's culture. Ang bida rin, ube. Pero nalalasa mo yung gisado nga na flavor. Lamikadyo. Lamikadyo. Pop na pop. Ang Gerardas may mga paandar na recipes din. Ang ubi-based vegetable soup na nilaw-uy. At ang seafood version ng Pinoy favorite na kare-kare. Ito naman, ang Nilaw-uy. nilaw-uy. Diba? Meron ding ubi. Ito nalasama yung gulay, ano? Ano, parang pinakuluan mo eh. Kaya ganyan yung kulay. Ganyan yung kulay ng gulay. Imagine. Broth. Yung broth talaga. It's not your typical clear soup. Medyo cloudy nga siya na soup. But it's packed with goodness, packed with nutrients. Meron silang seafood kare-kare. Ito talaga, ito isa sa mga bestseller ng Gerardas, no? Yes. Wow. Mahilig ang mga Boholano sa soup? Yes. Oo, pansin ko eh. Masabaw eh, no? Oo. Oo. Nilalagay sa rice. Usually, kare-kare sa atin, malapot. Oo. Pero ito talagang masabaw. Runny. Runny soup. Sa paghahalo ng kulturang lokal at ng dayuhan, nag-iiba na maging ang ating panlasa. Pero huwag naman sanang umabot sa panahon na maging ang mga tradisyonal nating mga pagkain ay tuluyang maglaho na.